Mahinang natawa na lang si Britney at naiiling sa mga kalokohang iyon ni Kenji. Pabiro niyang itinulak ito paalis ng kanyang ibabaw. Ngunit mahina lang naman. Hindi rin ito nagpatinag na agad nang sinunggaban ng halik ang kanyang bibig. Wala na si Britney doon na naging palag. Hindi alam ni Britney kung papayag ba siya sa suhestyon nito na sila na lang munang dalawa ang magbakasyon. Gusto niyang kasama ang mga anak. Parang hindi niya magagawang magsaya ng sila lang mag-asawa habang nag-aalala siya sa mga anak niya. I can disguise na isa sa mga business trips ko yon at isasama kita para hindi sila masaktan. Pagbalik na lang natin, saka tayo magtutungo ng Japan. What do you think, baby? Gusto mo ba? Tayo na lang muna. Para kay Britney ay ang tempting ng alok nito. Iniisip pa lang niya ay sobrang na-excite na siya. Kaso medyo nananaig pa rin ang puso ng pagiging ina niya. Gusto pa rin niyang isama ang kanilang mga anak. Iyon ang tunay na nararamdaman ng puso niya. Magiging ipokrita siya kung sasabihin niyang ayos lang iyon. Saan naman tayong dalawa pupunta, Aber? Hamon niyang tanong kay Kenji na nasa ibabaw pa rin niya na halatang tila nawili na. Ayokong lumabas tayo ng Pilipinas na hindi kasama ang mga bata. Ewan ko ba, nag-aalala ako. Hindi ako paranoid, pero nag-aalala ako sa kanila. Hindi rin ako mag-e-enjoy doon. Saan ka ba nag-aalala? Malamlam ang mga matang tanong ni Kenji kahit pa alam niya na kung bakit. Sa mga bata nga. Basta, hindi ko ma-explain. Wala kang dapat na ipag-alala sa kanila, Britney. Naariyan naman si Manang Elsa at Tina na laging kasama nila. Hindi pa babayaan ang dalawa. Pumayag ka na. Tayong dalawa na lang muna. Pangungulit pa nito. Kenji, gusto ko naman ang suggestion mo. Kaso gusto ko pa rin nakasama natin sina Andrea at Noah. Kahit na dito lang din naman tayo sa Pilipinas. Isama na natin sila. Hindi naman sila malaking abala sa ating mag-asawa. Paniguradong mag-e-enjoy tayong lahat kung buo tayo at sama-sama doon. Sige na. Malalim na napabuntong hininga na lang si Kenji. Batid niya namang hindi rin siya dito mananalo. Alright baby, ikaw ang nagwagi. Isasama na natin sila. Talon ng sagot ni Kenji na walang nagawa. Sa rest house ng lalaki sa Sariaya, Quezon sila pumunta. Sa paglapat ng kanyang mga paa, ay muli pang nanumbalik kay Britney ang tagpong nagbakasyon sila doon ng kanyang mga anak nang dahil sa stress nung bumalik sila ng bansa. Nung mga panahong sila pa at okay pa silang dalawa ni Maki. Ito rin ang rest house dati na naging tambayan ng kanyang mga anak kung saan nakilala nila si Kenji. Napangiti na lang siya habang tinatanaw sa dalampasigan ang mga anak na walang tigil sa paghahabulan habang nakapaa. Humahalay sa buong paligid ang kanilang mga halakhak na malayang tinatangay ng hangin papalayo. Humalukip-kip pa siya. Inayos na ang tayo habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa dalawang bata. Kadarating lang nila doon at iyon agad ang inuna ng mga ito na halatang sabik sa ganoong lugar. Sa isipan ni Britney ay nakapinta na ang senaryong iyon na sure siyang iguguhit niya agad pagbalik nila ng Maynila. Nagustuhan mo ba ang lugar? I'm sure na nagustuhan mo. Kita naman sa mukha mo. Malanding bulong ni Kenji sa puno ng kanyang tenga na automatikong pumulupot ang dalawa nitong kamay sa kanyang bewang. Itinikom ni Britney ang kanyang bibig na halatang kinikilig na sa gesture na iyon ng asawa niya. Ganito ang pangarap natin na lugar na bakasyonan at retirement plan noon, di ba? Tanda mo pa ba? Napakurap-kurap na ng mga mata niya si Britney. Hindi pa rin pala nito nakakalimutan ang lahat ng pangako nito sa kanya. Ang buong akala niya ay matagal na niyang naibaon iyon sa limot. Nagkamali siya ng hula. Sobrang ganda. Sagot ni Britney na nilingon na si Kenji na nakayaka pa rin sa kanya mula sa likod. Hindi ko alam na kukuha ka ng ganitong rest house. Maganda na yung mga ganitong lugar, escape place. Hindi naman napigilan ni Kenji na nakawan bigla ng halikang asawa. Paglingon ng mukha nito sa kanya. Saglit lang yon, pero bumitak sa isang masayang ngiti ang labi niya nang bahagyang gumanti roon si Britney. Isang magandang lugar na, deserve nyo mag-iina. Naghinang na doon ang kanilang mga mata. Kung wala lang ang mga bata, malamang nagawa na nilang dalawa ang parehong nasa isipan na kamunduhan ng mga sandaling iyon. Nagtaas at baba pa ang mga kilay ni Kenji habang nakangisi pa rin sa asawa. May pakiramdam sila na wag pansinin ang nasa paligid. Subalit bago pa man muling maglapat ang mga labi nila, ay pinukaw at binulabog na sila ng tawag ng dalawang bata na nag-aanyaya na sa kanilang maligo. At silang magtampisaw sa nanghahali ng tubig. Langoy na tayo, Mami, Daddy! Duet ng dalawang bata na gaya ng dati
Namumulot na naman ng mga seashells na dadalhin nila paliwas ng Maynila pagkatapos ng bakasyon. "Come on, let's go swimming!" Natawa na lang ang mag-asawa na halatang nabitin pero hindi nila yon ipinapakita sa mga anak. Mula nang may insidenteng mangyari, sila ang naging top priority ng mag-asawa na hanggang sa bakasyong iyon, ang kasiyahang dalawa ng mga bata ang kanilang goal. Kung masaya ang mga ito, edi masaya rin sila. "Mamaya na, masyado pang maaga. Pahinga muna kayo, kain muna tayo. Saka ang init pa mga anak." Si Britney, na hinayaang nakayaka pa rin sa kanya si Kenji. Hinahalikan na nito ang kanyang leeg, kung kaya naman hindi niya mapigilan ang mahinang mapatili na doon sa hatid nitong kiliti. "Kenji, nakikita ka nila." Inalayo lang ni Kenji ang kanyang mukha sa leeg ng asawa, ngunit hindi niya tinanggal ang pulupot ng kanyang dalawang kamay. Nanatili iyon sa katawan ng asawa at mas humigpit pa nga ng ayaw bumitaw. "Oo nga, masusunog kayo mga anak. Ang taas pa ng araw, mamaya na lang." Bulong-bulong ni Kenji na mas humigpit ang yakap kay Britney, na natawa lang sa naging komento niya. "Gusto niyo bang umitim ha?" Natawa na doon si Britney. Alam niyang walang epekto iyon sa kanyang mga anak. "Hindi sila matatakot dyan, Kenji. Mga bata pa sila. Anong pakialam nila kung masunog sila?" "Ganun? Sa bagay nga naman, babalik din naman sa dati ang kanilang kulay." Walang kwentang tugon nito. Sumunod ang mga bata sa kanilang mag-asawa nang pumasok na sila sa rest house upang saglit na magpahinga. Dapit hapon ng araw na yon nang hindi na napigilan pa ni na Britney at Kenji ang mga anak na maglangoy sa maligamgam na tubig na kumikinang sa tama ng papalubog na araw. Nagpalit na rin ng panglangoy ang mag-asawa upang samahan na doon ang dalawang paslit. Walang pagsidlan ang tuwa ni Kenji habang pinapanood niya ang mag-iina na nagtatampisaw, habang siya naman ay nakaupo sa buhanginan at mapanuri ang mga matang tinatanaw at pinapakinggan ang panaka-naka nilang mga tawanan. Pangarap lang nila noon ni Britney ang lugar na iyon. At nang makulong siya sa wheelchair at dumanas ng labis na pagdurusa, ay naging malabong pangarap na lang din niya iyon. Pangarap na ngayon ay nabibigyan na nila isa-isa ng katuparan na biglang luminaw. Masasabi niyang mabuti pa rin ang lumikha sa kanila. Nagawa sila nitong bawian ng maganda. "Kenji, ayaw mo pa bang maglangoy? Halika na dito." Malakas na anyaya ni Britney, kung saan parang lintang nakadikit ang mga bata sa kanyang katawan. Kumaway-kaway pa ito sa kanya. "Samahan mo na kami dito, Noah. Andrea, tuwagin niyo na ang daddy, bilis." Kaway pa nito ng isang kamay, pilit kinukuha ang atensyon niya. Sa magandang tanawing iyon ay parang nais na kumuha ni Kenji ng sketch at iguhit na ang mag-iina. Subalit nang marinig niya ang sinabi ng asawa, mabilis siyang tumayo at parang nagja-jogging na, mabilis na lumapit na sa kanila. "Sino ang gustong sumakay sa aking likod?" Nakangising tanong niya pagkalapit sa banda nila. "Ako, Daddy!" Taas ng dalawang kamay ni Andrea na mabilis nang lumapit kay Kenji kahit nadadapa. Nang sumapit ang gabi, ay napilitan na rin silang umahon, dala ng matinding lamig ng ihip ng hangin. Matapos na magbihis, ay nagset sila ng bonfire sa may dalampasigan, sa tulong ng mga kasama nila sa bahay at ilang staff doon. Hindi nagtagal ay inantok na rin ang mga bata, bunga ng matinding pagod buong araw. Ngunit nagawa pa rin naman nilang samahan na mag-asawa na kumain ng dinner hanggang matapos iyon. Hindi nagtagal ay hindi na talaga kinaya ng mura nilang katawan ang pagod at antok. Halos sabay na bumagsak ang talukap ng kanilang mga mata. Nagsisimula pa lang na uminom ng wine sina Britney at Kenji habang nakatunghay sa madilim na dagat sa harapan nila. Nagkatinginan na ang mag-asawa. Medyo natawa sa dalawang bata. "Good night, Noah, Andrea." Sabay na duwit nilang mag-asawa matapos na halikan sa noo ang mga ito bago tuluyang ipasok sa loob ng maid. Tig-isang binuhat sila ni Manang Elsa at Tina upang ipasok sa silid na kanilang uukupahin. Naiwan pa rin naman sina Kenji at Britney sa harap ng bonfire na halos kalahati pa lang nasusunog. Sa paglalim ng gabi sa pagitan ng mag-asawa ay mas nadipina ang katahimikan na panaka-naka na binabasag ng mga hampas ng alon. Walang nagsalita sa mag-asawa na para bang ang katahimikang iyon ay sapat ng maging musika para sa kanilang dalawa. Munting hampas ng mga alon sa dalampasigan. Pagaspas ng hangin sa mga dahon ng puno na malapit sa kanila. Malalim na hinga. Sunod-sunod na lunok ng laway at kalmadong tibok ng puso. Doon pa lang ay alam na nilang nababalot sila ng saya.
ang lahat ng iyon ay sapat na sapat para sa mag-asawa. Gusto ko na marami tayong ganito sa future natin. Vacations, quality time. Tayong dalawa lang na kahit kasama natin ang mga bata, sulit na sulit pa rin naman. Ganito lang, malayo sa ingay ng lungsod, sa polusyon ng hangin. Kahit dito lang yon, ayos na sa akin ang ganito. Sapat na to. Nilingon ni Kenji ang asawa na isinandal na ang ulo sa isang balikat niya. Kagaya ng mga bituin sa langit ang kislap ng saya sa mukha ni Britney. Ngumiti lang si Kenji, marahang tumango at hinawi na ang ilang hibla ng buhok ni Britney na tumakip na sa mukha niya. Ganon din naman ang gusto niya. Quality time kasama ang kanya mag-iina. We will do more vacations and more quality time in the future like this, Britney. Pero gusto ko dagdagan na natin ang mga bata. Sabi nga ng matatanda, kapag marami kayo, mas masaya ang travel at bonding nyo. Ano sa tingin mo? Sang-ayon ka ba? Kailan kaya tayo muling bibiyayaan na magiging kapatid nila Noah at Andrea? Gusto ko na. Namumula ang buong muka at mata ni Britney na nilingon na ang asawa. Dumating na siya sa punto na iyon ng kanyang buhay na parang wala nang ibang hihilingin pa. Nasa kanya na ang lahat. Pakiramdam niya ay natupad na ang mga pangarap niya noon at masayang masaya na siya doon. Ano pa nga ba ang kulang? Karagdagang supling. Iyon na lang marahil. Then you must work harder, Kenji. Nakakaloko ng sambit ni Britney na marahang kinagat pa ang labi para lang hindi matawa sa kanyang sinabi. Gaano pa bang harder ang gusto mo? Palagi naman ako naka-harder ah. Hard na hard. Hindi na napigilan pa ni Britney na mapahalakhak ng malakas dahil sa hitsura ni Kenji. Para itong nalugi. Ngunit hindi rin naman nagtagal iyon sa mukha ng asawa. Ilang saglit ay nangaasar na. Palagi namang harder ako. Super harder pa nga kasi nagagawa nitong patirikin ang mata mo. Patuloy pa ni Kenji na animo ay hindi pa siya nakakabawi sa pangaasar niya sa asawa. Pabirong nilamukos naman ni Britney ang bibig ni Kenji upang pigilan itong magsalita pa. Hindi na siya natutuwa sa mga salita nito na may ibang kahulugan. Pero hindi rin naman siya nagagalit. Huwag mo ang takpan pa ang bibig ko. Tayong dalawa lang naman ang narito at nakakarinig ng lahat. Kanino ka ba nahihiya? Sa dagat? Sa akin? Malamang masarap kaya titirik talaga ang mga mata ko. Ikaw nga unang baon pa lang parang matatapos na agad eh. Aminin mo Kenji, wag mong itanggi. Bawi ni Britney na naging dahilan para si Kenji naman ang malakas na matawa. Kasi nga masarap. Gaya ni Kenji sa tono niya. Malakas na nagkatawanan pa ang mag-asawa na para bang normal na sa kanila ang ganong klase ng usapan. Nagkatitigan pa sila ng may ibang kahulugan. Pinaguntog na nila ang hawak na kupitan ng wine na sabay nilang ininom at tuluyang inubos na ang laman. Nang maubos ang laman ng baso, ay nagpasya na silang pumasok na rin ng rest house upang magpahinga. Tama na ang inom nila. Sapat na para mas painitin ang nagkikiskiso nilang hindi na makapaghintay na katawan. Sapat ng alkohol upang sindihan ng kakaibang init na kung hindi nila ilalabas, ay paniguradong hindi rin naman nila mapipigilan. Ibaba mo ko, hindi naman ako lasing eh. Protesta ni Britney sa maliit na boses. Karga siya ni Kenji na animo ay bagong kasal sila at nasa honeymoon pa. Isinipa pa niya ang dalawa niyang mga paa. Mamaya na pagdating natin sa loob, huwag kang malikot, baka madapa ako at mabalian tayo. Namumungay ang mga matang sagot ni Kenji habang malamlam na nakatingin na ang mga mata sa mukha ng asawa. Sensual na kinagat niya pa ang labi. Huwag ka ring maingay, baka magising natin ang mga bata. Muli pa sana magsasalita si Britney, ngunit agad na sinelyuhan ni Kenji ang bibig niya. Mariino ang una na unti-unting naging banayad na hinalikan na nito ang uhaw na labi niya. Nasa pintuan pa lang sila ng rest house. Bilang tugon na reaksyon naman ay naipikit na ni Britney ang kanyang mga mata. Agad siyang dinala sa malayong ibayo sa pamamagitan lang ng mga halik nito. Humigpit pa ang yakap ni Britney sa leeg ng asawa na pinantayan ang init ng katawan na inilalabas niya. Hindi na mapalagay ang mas uminit pa na katawan. Mas idiniin pa ni Britney iyon sa kanyang asawa upang mas padiklapin niya si Kenji. Kenji. Impit ang boses na anas niya nang ilapag at lumapat na ang likod niya sa kama. Si Britney na ang kusang nagtanggal ng saplot sa katawan habang pinapanood niya si Kenji na tanggalin na din ang sa kanya. Parang isang live show tuloy iyon na slow motion ng galaw. Nang lumapat na muli ang mainit na labi ng asawa sa kanyang panga habang hubot-hubad na sila, tuluyan nang nawala sa tamang katinuan ng dalawa na ang tanging kagustuhan lang ng mga sandaling iyon ay maging isa ang mga katawan.
Let's make more and more babies from now on, Britney. Usal na hiling ni Kenji habang nasa kanyang ibabaw na halatang mababaliw na sa sensasyong ipinaparanas sa kanila ng tagpong iyon. Titig na titig ang mga mata sa mukha ni Britney na para bang hindi siya tatanggap ng salitang hindi pwede. More sex at night, more sex at midnight, and before dawn will increase the chances of more babies for us, huh? Ano sa palagay mo? Tama naman ako, hindi ba? Natawa si Britney sa sinabing iyon ni Kenji na pinalo pa ito sa isa niyang braso. Kung makapagsalita ito parang ang dali lang na gagawin nila. Umandar na naman ang kapilyahan ng isipan dito ni Britney. Any time of the day dapat, Kenji. Baka kasi kailangan ng kasabay na pagtirik ng araw sa langit ay ang pagtirik ng mga mata ko para mabilis na makabuo tayo. Hindi dapat sa gabi. Baka kasi natutulog ang mga sperm cells mo. Humagalpak na si Kenji na pinaghusayan pa ang paglabas-pasok ng kanyang sarili sa bukana ni Britney. Napakiramdam niya ay mas sumikip pa. Ilang sandali pa ay napalitan naman din iyon ng mga ungol nila. Mga ungol ng satisfaction sa kanilang paulit-ulit na malayang panginiig ng gabing iyon. Wala silang inaksayang sandali. Paulit-ulit nila iyong ginawa, nakatawan na lang din nila ang gusang sumuko sa pagod na nararamdaman. Araw-araw, gabi-gabi na natin tong gagawin, basta merong pagkakataon. Baka rin kasi kailangan na sa hindi komportabling lugar nais na mabuo ng susunod natin ang mga anak. Bumunghalit pa ng tawa doon si Britney na hindi na mawari ang daloy ng kanilang usapang mag-asawa. Hindi maaraw kung ano ang nais na iparating ni Kenji. Anong hindi komportabling lugar? Hindi naman pwede na kung saan-saan lang nila gagawin ang bagay na yon, lalo pa at meron silang mga anak. Ang sagwating nan. I-deposit mo kasi ang lahat sa loob, Kenji. Wala dapat na masayang kahit na isang patak lang. Nagawa pang sabihin iyon ni Britney habang hindi na alam kung saan isusuling ang tingin dahil sa kakaibang sensasyon. Ganun dapat ang… Binilisan ni Kenji ng sobra ang pagbayong ginagawa niya dito, kaya medyo nawala sa tamang isip niya si Britney na nang-aasar pa rin. May sinasabi ka, baby? Ano nga yun? Hindi ko malinaw na marinig. Pakiulat mo nga. Nakangisip ang tanong ni Kenji na mas binilisan pang muli ang ritmo ng bawat galaw ng pagtutulos niya. Ang sarap. Hindi yan yun. May iba kang sinasabi eh. Idinilat ni Britney ang mga mata para lang irapan si Kenji. Hinila niya ang mukha nito palapit sa mukha niya at nang maabot ang labi ay kinagat niya. Bilang parusa ay puno ng gigil na sinisid ni Kenji ang kanyang dibdib na naging salita na ang kagat niya dito na ang iba ay pumasa pa roon. Halos ikabaliw naman iyon na doon ni Britney. Kenji, bakit? Ayaw mo na? Umiling si Britney na hindi na malaman ang gusto. Kung ayaw mo na ititigil ko na. Hindi, wag. Sinulit nilang mag-anak ang 2 linggong bakasyon sa lugar, kaya hindi nakataka-taka na halos silang 4 ay naging tan na ang kulay pagbalik nila ng syudad. Paano ba naman ay araw-araw silang nakababad sa dagat? Kung gaano naging relax noon si Kenji, siya namang tambak ng trabaho pagbalik ng opisina. Hindi pa rin naman noon bumalik si Britney sa gallery. Hindi niya pinilit ang sarili na alam niyang kailangan pa ng pahinga. Unti-unti rin na bumalik sila sa dati. Homeschooled pa rin ang mga bata. Nagawa nila ng paraan na papabalik si Andrea ng school, kagaya ni Noah. Nagstay at home si Britney. Ginugol niya ang oras niya sa muling pagpipinta. Hindi na rin siya madalas na pumunta sa studio na may humahawak dito na mapagkakatiwalaan niya. Kenji, ilang araw na si Andrea na may lagnat. Hindi na ito normal. Nag-aalala na ako sa kanya. Hindi kaya nasobrahan siya ng ligo sa dagat noon? Pero matagal naman na yun eh. Imposible na effect pa yun noon. Halos maiyak ng sambit ni Britney habang kausap niya ang asawa sa cellphone. Nasa business trip ito ng 1 linggo kasama si Caroline at noon lang nito sinagot ang tawag niya. Gano'n ba kataas? Dapat-check up mo na ba? Dinala ko na siya sa ospital. Hindi kasi ito normal. Nawawala tapos babalik din agad. Naisip ko baka dengue. Sabi naman ng doktor hindi raw. Awang-awa na ako sa kanya. Natatakot na ako. Calm down, Britney. Hindi mo kailangan matakot. Gagaling din yan. Baka namimiss lang niya ako. Kinunan siya ng dugo. Napahilot na sa sentido niya si Kenji. Narinig niya kasing umiiyak na si Britney, hindi man ito sabihin. At alam niya na kapag umiiyak ito, hindi maganda. Open your camera, baby. Gusto kitang makita. Sinunod naman ni Britney ang piling niya. Binuksan niya ang camera para lang makita ni Kenji ang kanyang hitsura. Parang malulunod ang puso ni Kenji nang makita niya ang mukha ng asawang pulang-pula,
mugto ang mga mata. Sabi na nga ba niya umiiyak na ito kaagad at sobrang nagigilty siya dahil wala siya sa kanyang tabi. May result na bang blood test niya? Tumango si Britney na humikbi pang lalo. Ipinakita na ang sakit bilang ina na nararamdaman niya. At hindi yun maganda, Kenji. Paano hindi maganda? Si Kenji naman ang hindi mapalagay at mukhang magpapanik sa ibabalita ng asawa. Ang assumption ay may congenital blood disease si Andrea. Alam mo ba kung ano yun? Mariing napapikit na ang mga mata ni Kenji. Sa isip niya ay isa lang yon sa mga pagsubok sa kanila na malalampasan nilang mag-asawa. Tapos kapag hindi siya nakahanap ng suitable na bone marrow para i-transplant, baka raw hindi siya makasurvive. Hindi yun pwede, Kenji. Parang binuhusan na ng malabig na tubig ang katawan ni Kenji. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang sigla ni Andrea, ang lusog din ng bata. Tapos malalaman nilang may sakit ito? Grabe na nga ang pinagdaanan nito ng mga nakaraan. Tapos biglang may sakit naman? Hindi nila maintindihan kung bakit ito ang sinisingil. Dapat ba nilang ipagpasalamat na hindi si Noah yun? Anong gagawin natin, Kenji? Umuwi ka na please. Hindi ko na alam ang gagawin ko dito.